pagdadaanan, susubukin tayo, pero lagi mong tandaan, lagi ako nandito para sa'yo. At ako'y masaya na ikaw ang aking kabiyak. Bigyan man ako ng pangalawang pagkakataon, ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin ko. Sa hirap at ginawa, I love you. Yes, Lord. Kasamang mga churchmate natin. Kinikwento kanila sa akin. Hindi ko na eksaktong matandaan ang lahat ng detalye. Pero tanda ko na lang kung paano nila kwento, kung gaano ka mag-effort kapag may nililigawan. Parehas kaming single noon. Pero kasi siman pa siya noon at hindi ko natanda kung nire-rento ka ba nila sa akin noon. Pero nung moment na yun, may kakaiba na akong naramdaman. Hindi ko mapaliwanag. Pero parang na-excite ako kung makilala ka. Siguro nadala rin ako sa kwento nila na mahilig ako bigay ng teddy bear. At dumating ang araw na nakita kita sa church service. Nang marinig kong tinawag ang pangalan mo, naisip ko, siya pala si Lester. Walang usap-usap noon, tinginan lang. Hanggang sa isang araw, hindi ako naka-attend sa church at hinanap mo ako sa messenger. Sinabi mo, wala ka sa church kanina. Ano ko naisip, baka may church assignment ako na hindi ko nagawa. Pero wala naman pala. Baka iyon na pala ang paraan upang makausap mo ko. At doon na nga nagsimula ang kwento natin. Si Lester po ay isang taong tahimik, mapaglasid at misteryoso lang. Hindi mo siya agad mababasa. And today, love, we are celebrating our 9 years together. Naranasan natin ang normal na takbo ng isang relasyon. May saya, may lungkot, may pagkakaintindihan, at may mga panahong hindi. Sa totoo lang, mas marami pa ngayon minsan yung away. At madalas, si anger ang nauunang lumabas kapag ikaw ang kausap ko. Pero salamat dahil hindi ka sumuko sa kabila ng pagiging moody at masungit ko, pinili mo pa rin magstay. Ikaw ang taong tatahimik kapag galit na ako. Kahit minsan doon pa ako mas naiirita. Ngunit sa loob ng 9 years, ni minsan ay hindi ako nagduda sa'yo. Buo ang tiwala ko dahil hindi mo ako binagyan ng dahilan para mag-alinlangan. Nakikita ko sa'yo ang isang tunay na family man. Maaasahan, responsa, at handang maging halugin ang pamilyang bubuhayin natin. Hindi ko maipapangakong hindi na ako magagalit kapag tayo mag-asawa na. Pero nangangako ako, by the grace of the Lord, sisikapin ko maging mabuting asawa ayon sa kanyang salita. Igagalang ka bilang aking asawa at maging katuwang mo sa lahat ng plano ni God para sa ating buhay. Mananatili akong tapat sa iyo. I will pray for you at sasamahan sa bawat yugto ng ating paglalakbay. Today, loves, I promise to choose you every single day. Mahal kita sa lahat ng version mo, sa mga panahong malakas ka at sa lalo na kapag ikay mahina. I promise to be your safe place, your partner, and your best friend. Kasama mo akong mangarap, magsumikap at bumangon sa tuwing tayo'y madadapa. Susuportahan kita sa bawat desisyon at pangarap mo. Hindi man na perfecto ang ating buhay, pero pangako kong magiging totoo ang pagmamahal ko sa iyo. I promise to love you, not just on the days when life feels like a movie, but on the days when it feels like a chore. I vow to respect you as an individual, support you as a partner, and love you as my husband. Maraming salamat sa lahat ng itinuro mo sa akin, lalo na sa paghawak ng finances at sa pagiging responsable. Dahil sa iyo, narito ako ngayon mas matatag at mas handa ang best version ng aking sarili. Salamat sa walang sawang pag-unawa, sa pagtanggap sa mga araw na hindi ako kaintindi, at sa pagmamahal, loyalty, at faithfulness na ipinakita mo sa buong panahon ng ating relasyon. Here's to a life where your voice is always heard and your heart is always safe. Pangako kong makikinig ako kapag ikay magsasalita at uunawa kahit ikay ay tahimik. Bubuo tayo ng mundong hindi titigil sa paglago. Magkasamang magdiriwang sa mga tagumpay at magkahawak kamay sa pagsubok. Hindi na tayo two individuals, we are a team now.
And every dream of yours ay dream ko na din. And every challenge we face is a weight we carry together. Pangako, Mr. Kasi Glenn. minsan pag bata ko, tinatakbo eh. Alam mo po yun, tinatakbo. Kasama ng nanay, nahabol. Ay, hindi pa kaya nakapapogi rin ang ating tampak tagapagdala ng singsing. So, ikaw na lang din ang magbigay sa kanila. Yan. Para mas mahaba ang ating episode sa iyong kagandahang lalaki. Kunin mo yung singsing ni Roslyn Lester. At Roslyn, kunin mo naman yung singsing ni Lester. Ayan. So, salamat na marami. Ayan, thank you. So ngayon, yung singsing na yan ay nagsisimbolo ng pag-ibig. Walang hanggang pag-ibig. At walang hanggang pag-ibig at patuloy na iibig hanggang kayong dalawa ay kunin na ng Panginoon. Di pa naman kayo kukunin ni Lord. Gagawa pa kayo ng magagandang bagay sa buhay niyo. Pero ngayon, gawin natin tong isang deklarasyon ng inyong pagmamahalan na habang kayo ay mabubuhay dito sa mundo na ito, habang kayo ay magkasama, yung singsing na yan ay nagsisimbolo ng inyong pagmamahalan hanggang kamatayan ay patuloy yung suot-suot. Hindi ko lang alam, pag mataba na si Lester, kung kaya pa isuot, bumili ka lang bago Lester. Pero ngayon, medyo kasya pa yata sa'yo, isuot mo. At ngayon ay tinatawagan ko ang isang secondary sponsor natin para hawakan ang tinatawag na deklarasyon ni Lester sa kanyang pinakamamahal na hero na si Roslyn. Okay, sige, sumunod ka na lang dito, Lester. Itaas, huwag mo nisuot. Maganda yata dito yung ganito, yung bang, ito, tinan mo ko, Lester. Kasi di natin to, di natin na-rehearse. Hawak-hawak mo itong singsing, nanginginig ka. Ayan, parang gano'n, nanginginig ka. Hindi ko alam kung ano itong ibig sabihin, at meron pang singsing. So ngayon gagawin natin, ang singsing na yan, ang simbolo ng pagmamahalan nyo, at sasabihin mo kay Roslyn, habang nasa palad mo yung singsing ni Roslyn. Sabihin mo, Roslyn, sa harap ng Panginoong Diyos, Sa harap ng Panginoong Diyos. Parang ayaw mo ng Panginoon. Okay? Nanginginig siya. Okay, ulitin natin. Roslyn, tumingin ka na lang sa kanya, huwag kang tumingin sa akin. Hindi ako yung asawa, si Roslyn. Ang mapapakasawa mo, hindi ako. Okay, makinig ka lang. Roslyn, sa harap ng Panginoong Diyos Sa harap ng Panginoong Diyos at mga saksi sa kasalang ito, at mga saksi sa kasalang ito, isuot mo ang singsing na ito. isusuot mo Ayan na, para nakita ko sa nilang Facebook yun eh. Ayan na. Magkakabalik-baliktad na. Okay. Isuot mo ang singsing na ito isusuot mo ang singsing na ito, na simbolo ng aking pagmamahal. ang simbolo ng aking pagmamahal. Ayan. Buong buhay ko, Buong buhay ko, na ipagtatanggol kita ipagtatanggol kita at iingatan, at iingatan, pati na ang ating magiging mga anak. magiging Pati na ang ating magiging, parang ayaw mo makaanak ka. Ano? Pati na ang ating magiging mga anak. Parang isa lang gusto mo. Mga. Ayaw niyo yung mga lolo na konti ang magiging anak niyo. Pati na ang magiging mga anak. Pati na ang ating magiging mga anak Hanggang kamatayan. hanggang kamatayan. So, na singsing, si Roslyn, Lester. Ayan. Palapakan ko natin. Ngayon naman po, ayan. Tinatawagan ko ang ating napakagagandang mga secondary sponsor. Roslyn, ikaw naman ang magsasabi kay Lester na ito. Lester, sa harap ng Panginoong Diyos sa harap ng Panginoong Diyos at mga saksi sa kasalang ito, at mga saksi sa kasalang ito, isuot mo ang singsing na ito isuot mo ang singsing na ito na simbolo ng aking pagmamahal. na simbolo ng aking pagmamahal. Buong buhay ko Buong buhay ko na ipagtatanggol kita na ipagtatanggol kita at iingatan, at iingatan, pati na pati na ang ating magiging ang ating magiging mga anak mga anak hanggang kamatayan. hanggang kamatayan. Tanggapin mo ito Tanggapin mo ito at isuot. Ayan, palakpakan po natin. Kasya ba? Pinasabi ko na,
mga isang taon na. Yung wedding veil na ito, nagsisimbolize, ito po it is a traditional event sa mga mag-asawa sa lahat po ng dapit na daigdig. Pero dito po sa scripture, ito pong wedding veil ay nagsisimbolo po ng pagsasubmit at pagsaserve ng bawat isa upang makita na sila pong dalawa ay naniniwala sa Panginoong Jesus. Meaning sa English po, in the book of Ephesians, chapter 5, verse 21, yung wedding veil na yan, na siyang naging dahilan para magkatali na po sila, magkataling puso na po sila. Ang sabi po ng Biblia, ito po ay nagsisimbolo na ang buhay nila ay hindi na para sa kanilang sarili, para na kay Lord at para kay Roslyn. So sabi po ng Bible, ako maganda to, laging tatandaan, Lester, madali kang matatalo kung ikaw ay nag-iisa. Ganun ka rin, Roslyn. Madali ka matatalo ng pagsiselos dahil napakapogi ni Lester, pag nag-iisa ka, madali ka matatalo. Pero sabi nito, yung kordon na yan ay nagsisimbolo na kung kayong dalawa ay magkasama, mahirap kayong talunin. Lalo na sa mag-asawa. Kung meron pong kordon at meron pong veil, ito po yung magiging dahilan para magkaunawaan po ang mag-asawa. Kinakailangan po sa mag-asawa may Biblia nababasa. Pag wala pong Biblia o manual for life, maghihirapan po talagang magkasundo mag-asawa. Pero kung meron pong manual for life o itong Holy Bible, magkaintindihan at malalim na relasyon si Lester at si Roslyn. Kaya Lester, Roslyn, tanggapin nyo yung binigay ng inyong secondary sponsor na Bible. Palakpakan nga po natin. Mr. Jerome Victorio and Mrs. Joanne Victorio. Salamat po, maraming po salamat. Palakpakan nga po natin ang inyong secondary sponsor. Salamat. Thank you so much. Alam nyo, talagang pinagputin nyo ang inyong pagpunta rito, napakaganda nyo at napakaganda ng mga makeup at gandang lalaki. Talaga naman,